Ah, Eto yung good evening pala. Ayan. Eto yung tinanggal ko doon sa inverter. Nakalagay ito doon sa positive and negative. Ito yung pinagkakapitan ng terminal, yung wire, yung terminal post. Ito yung material. Ngayon kung titignan ko to, parang stainless. Ito ang isang reason kung bakit nagiinit yung inverter. Stainless eh. So, meron akong sample. Yan o. Parang stainless. Oh. Kasi kung stainless to, ang taas ng resistance niyan. Eh, ngayon, meron talaga akong stainless na bolt. Ito. Diba? Hindi sila nagkakalayo. Sa palagay ko nga, stainless ang ginamit nila. Ano? Diba? Stainless bolts. Ito yung pinalit ko. Brass. Yan o. Ito, brass talaga to. Oh. Ito yung pinalit ko. Oh, i-compare natin 'yan, no. Doon sa 'di ba kunyari yan, kung ito yung inverter, nandito yung ito. Yan. Battery post, positive, negative ng inverter na isa. Ito yun. Stainless. Talagang mag-iinit yung mga inverter na ganun. Kasi yung material na ginamit doon sa bakal na yon, hindi naman magandang conductor. May mga nagtatanong, mainit masyado yung kanila. So kahit taasan mo yung amp hours ng battery, wala yun doon. Hindi mo yun makukuha sa ganun. Etong inverter na isa na to, bus bar ang nasa loob niyan. Sa positive at negative terminal niyan, bus bar yan. Hindi siya gawa sa stainless. Ano yun? Copper coated, tin ba yun? May tawag dun eh, kung anong klaseng copper yun na may coated. Kalimutan ko. Yun lang, palit ng mga material sa loob ng inverter. Tapos wala naman na akong ibang binago, yun lang naman. Syempre, tamang wire size, tamang ampacity, kung ano yung highest ampere na hinuhugot ng system. Kasi iba-iba naman ang iba-iba naman ang
iba-iba naman ang gamit ng kada system. Meron dyan, gusto lang mag 3,000, pero ang talagang ginagamit, 500 watts lang. Pero 3,000 yung inverter nila. Pero happy na sila sa 5,000 lang. Ngayon, mas maganda, i-size up mo na sa highest. Kung ano yung highest na kayang mahit nung system mo. Kumbaga, in the future, kung sakaling kailanganin, nakahanda yung system. Hindi yung okay na yan, pang ilaw lang naman. Ang dami ko na nakikita na ganun yung nasa isip nila. Okay lang yan, basta gumagana, walang nagiging problema, okay na yan. Hindi po ganun. Kanina nag-cringe ako, nakapag-upload ako ng video disclaimer tuloy. Kasi ang mangyayari, ako pa ang sisisihin ng mga to eh. Pagka nagka-problema, kasi sabi nung isang nag-YouTube, ganito, ganyan eh, okay daw eh. Mamaya balikan ako, sabihin, hindi ko, baka mamaya sabihin, ina-advise ko na gano'n, gawin ganito, gawin ganyan. Tapos pag nagka-problema, ako ang abulin. So, I just want to make it clear na wala akong sinasuggest. Ang pinapakita ko is yung mga nagawa ko sa sarili kong system. Kung gagayahin nila, choice nila yon. Hindi ko sinuggest. Wala akong sinabi na, ito, ganito, ganyan. Sila ang nagtanong, sinagot ko lang. Wala akong sinabi na, tara, gawin natin to. Ako nag-initiate na, you put like this, you put like that. Hindi. So, yun lamang. Tapos, meron pa ako na, bakit yung kanila, sobrang init ng terminal, di daw mahawakan, nakakapaso. Pagka ganun, na yun, delikado na yun. Kasi yung inverter na yon, yung Chinese inverter na yon, kung binaklas mo yung terminal nun na positive and negative, lumulutang lang yon doon sa parang plastic na pula tsaka itim. Tapos meron siyang pwede mo kamayin na tornilyo, plastic din. Isipin na lang pagka sobrang init, natunaw yon, tatama yung either positive or negative doon sa casing na bakal na aluminum kasi natunaw eh. Tatama ngayon yun doon. Mag-short, magkokos ng apoy or something ganun. So, delikado. May hindi naman mag-iinit yan pag maganda ang flow ng kuryente. Kasi ang reason kung bakit nag-iinit kasi sa lakas ng hugot ng electron flow, yung electrons doon sa conductor, nagbabanggaan na sila. Na-agitate yung electrons doon sa conductor, sa material mismo, kung ano man material yun. Ngayon, mataas yung resistance ng material. Mas mahihirapan yung flow, mas ma-agitate yung mga electrons. Kumbaga, mag-iinit ngayon, babanggaan sila eh. Parang same thing sa induction. Nagre-create ng disturbance, magnetic field, na-agitate yung electrons. Kaya ang nangyayari, nag-iinit. Nagbabounce sila. Movement of electrons causes heat. So, mag-iinit ng mag-iinit. Kada dagdag ng ampere, kada dagdag ng current na dumadaan, painit ng painit kasi nandun yung resistance eh. Hindi naman nila in-eliminate yung resistance in the first place para makadaan or makabuelo, maka-flow ng maganda. So, kung ganito yung material,
na tinanggal ko, stainless, pinalitan ko ng brass, ang laki ng improvement. Promise. Ramdam ko kaagad sa battery pa lang. Dati, system ko, nag-charge ako di 14.6. Nagpatakbo lang ako ng light loads lang Wala pang ilang oras. Lobat na. Kunyari, natapos ako mag-charge mga alas 5 kasi may araw pa. Di 14.6. Mga alas 7 pa lang. Lobat na Nasa 12 point something na ako. Ang nangyayari kasi, from 14.6, tatakbo siya ng magdadrop siya ng mga 13, tatakbo until 13. Pagdating ng 12 something, 12.5, 12.7, na yon, biglang bagsak na yon. Kasi ganun yung property ng lithium. I-maintain niya ng mahaba yung working voltage niya na 13 something. Pagdating ng mga 12.7, biglang bagsak na. Pa-slide na siya nun, pababa na. Pabulusok na pababa, kumbaga. Ayun, so resistance talaga, malaking factor talaga yan dapat na i-consider. Hindi puro, wala sa computation yan na kahit anong compute mo, paano mo mako-compute yung resistance? Ang lagi lang naman nila sinasabi, power loss. Anong klaseng power loss? Power loss dahil nag-voltage drop o power loss dahil may parasitic, may nangaagaw ng kuryente na dapat sana napupunta sa load pero natra-translate niya sa paraan ng pag-init. Ibig sabihin, power yun nag-init di may power na lumabas. Ang nangyari, napainit niya yung tornilyuhan ng inverter. Instead na yung power na yon hindi napupunta sa heat, hindi wasted at napupunta sana sa load. Yun po yung power na losses na sinasabi nila. So akala nila normal na nag-iinit, normal. Hindi po dapat mag-init yan. Kung mag-init man, minimal, sobrang minimal lang, like warm lang siya. Pwede ko ba sabihin, kunyari electrical engineer ako, gumawa ako ng electrical layout ng bahay, sabihin ko dun sa may-ari ng bahay, pag natapos na, sabihin ko, ay, yung wire mo, okay lang yan, nag-iinit talaga yan. Baka pagalitan ka nun, sabihin nun, pambira ka Brad, yung wiring ng bahay ko nag-iinit, sasabihin mo normal. Sino bang mag-a-advise ng ganun? Hindi tama yun. Hindi dapat mag-init ang system pag tama ang mga rating ng wires, yung fuse, mga breaker, kung may fuse man, fuse. Minsan nga yung MCB, yung kabitan ng MCB, duda ako doon kasi yung metal nun, copper, yung wire copper, tapos yung metal na tornilyo, steel. Di may resistance na agad doon. Kaya ako nag-eliminate ng MCB in the first place, pinalitan ko. Nakikita ko rin sa mga build, ang dami, sangkaterba, meron ng MCB sa input. Meron pang MCB paglabas nung output. Kumbaga, hindi pa na kontento, ilang bang breaker ang kailangan mo para matrip yung, 'di ba isa lang naman? So sa charging system, isang breaker lang.
Sa DC side ng battery to inverter, isang breaker lang din. Normally, nilalagay sa positive side. Yung negative, naka-ground yan. Laging may reference yan sa ground lagi. Ibig sabihin, laging connected sa ground. Hindi yan nililift. Yung kunyari, nag-trip. Tapos umangat din pati negative side. Ground mo yun eh. Saan pupunta yung stray voltage? Saan pupunta yung grounding mo? Common yan eh. Kaya nga tinawag na common, ground yan. Or negative yan, ground, diba? Yun lang. Share ko lang yung idea ko. Ngayon, nasa kanila na yun. Wala eh. Na sumasakit yung ulo ko every time nakikita ko. Pero I'll try to help pa rin naman. Naano lang kasi ako, parang ano ba yan? Kumbaga na-trigger. Parang ganun eh. Kasi nga, normal yun dahil alam mo na yung effect eh. Alam ko na yung possible na mangyari. Kaya ganun na lang yung effect sa akin. Pero, inaano ko pa, kumbaga, kaya ko pa naman. Ayos lang yan. Tulungan ko pa rin naman. Nag-cringe lang ako sa mga ibang videos ko. Kasi naman, 'di ba? Baka mamaya balikan pa ako pa ang sisihin. Ako na nga tumutulong, ako na nga nagmamalasakit sa mga systems na ako pa ang napasama. Ayoko naman din na maging ganun. So, yun lang. Sa ngayon, wala na akong magawa sa system ko eh. Nagawa ko na lahat. So, manunood na muna ako. Kumbaga, give chance to others naman na sila naman ang magpakita ng mga ideas nila at yung mga videos nila regarding doon sa mga idea na ganun. Sila naman ang magpakita kung ano yung highest ampere na nahugot nila sa system nila, kung ano yung mga minodify nila para mag-improve. Yung mga ganun sana ang makita. Hindi yung papakita lang malakas kasi ganito, malakas kasi ganun, wiring na ganito, tapos magtatanong, okay ba Paps yung ganito? Parang makikita mo, alin ang okay? Saan banda? Parang ang mangyari, hahanapin ko pa. Saan banda? Alin ba ang tinutukoy na okay dyan? Na anong part? Kumbaga sa manok ano bang part ang masarap? Parang ganun. Ay, ako. Share lang ulit. Ang dami nag-message the past few days din sa akin. Ang dami rin naman natulungan. Ang dami rin namang nagtanong. Pero sabi ko nga, make the wire short, make it yung gauge ng wire nyo tama, akma. And then sa inverter, baguhin nyo yung mga ganung bagay katulad nito. Stainless. Ayoko magbanggit ng brand kasi hindi ko alam kung bakit stainless ang ginamit nila. Yun pa lang palitan niyo yan kung meron kayong ganyang brand ng inverter. Laki ng improvement na magagawa sa system. So, yun lamang. Pagka may mga na-discover pa ako ulit, i-video ko naman binibidyo ko kasi para hindi ko sinasabi agad-agad na, hindi ko kine-claim agad-agad na ganito na ganun. Pinapakita ko sa video para at least kung meron man mali at may nakakita, pwede akong i-correct na, oy Brad, yung video mo, nakita ko ganito, mali yan. Ito ang video mo, ganito, dapat ganito.
Pwede yun. Kaya ako nga bini-video eh. Kung meron, na-appreciate ko yung mga ganun. I would gladly talk to you. Kumbaga ako mismo kakausapin kita. Baka kaibiganin pa kita. Dahil kinorek mo ko at may malasakit ka. Nagpapasalamat ako sa mga ganun. Kasi nga, hindi naman tayo magaling. Sabi ko nga, may mga ideas lang. Hindi naman lahat ng idea okay. Yung iba mali talaga outright. Sinabi ko na yan sa isang video ko. So, tulungan, lalo na ngayon, hirap ng buhay. Hindi na kailangan yabangan pa. Tulungan lang. Yung mga meron naman, wag abusuhin. Porket meron tumutulong eh. Kasi tara, doon tayo. May setup yun. May solar yun. Tara, kabitan natin. Kasi libre naman yun eh. Wag naman ganun. Mahiya naman. Diba? Hindi naman yan ginastusan para para sa iba. Syempre, yung kung sino man gumastos para sa system na yon, para sa kanila yon. So, yun lang. Share lang. Have a good night, everyone. Ayan. Sana matapos na tong pagtaas ng mga presyo. Ayan. So, kayanin ng lahat. So, bye guys. Pahinga na. Good night na. Bye-bye.